Kumusta, sir? Ah, okay. Oh, nice. Bistol. Kumusta, sir? Oo. Nilagyan ko. Kaya sinubukan ko ngayon. Oo, okay naman. Ha? Sa labas? Ha? Sa labas, hindi pa. Pumus pa rin. Oo, meron pa rin, pero ano, minimum kaya naman. Wag lang iloob kasi ang hirap eh. Pag lahat yan moist, hindi na makita. Ingat ha. Ingat. Yan. Yan si sir, naka ADX Bristol siya. Shoutout po kay sir. Ito kakwento, ano, napapansin nyo, yung film ay hindi siya nagpo-fog, no, o nagmo-moist, no? So ito yung pinaka ano lang, yung pinaka labas lang ang nagmo-moist, kakwentuhan, no? Wala, sisim lang yan kay Zontes. Sarap pang off-road, oh. Yan. Kakwentuhan, magandang maulan na hapon po sa inyo. Sana okay po ang buong bansa sa pananalasa ng bagyong Krising o yung habagat na nangyayari sa kasalukuyang panahon, no? So balita natin, maraming mga apektadong mga lugar na binaha o talagang na-destroy ng bagyong ulan o ng bagyong habagat. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon sa video nito ay yung actually yung matagal nating problema na sa ating helmet, yung isyung nagmo-moist o yung nagfo-fog yung ating visor sa helmet natin sa tuwing bumabiyahe tayo kapag malamig yung panahon. Kaya dito sa video nito, ipapakita natin kung gaano ba ka-effective yung nabili nating anti-fog film sa Shopee. Kaya stay tuned at panoorin niyo po ito hanggang sa kaduluduluhan ng video nito. Anyway, ito ang ating helmet na LS2 Stream 2, no? Actually, ito yung kauna-unahan nating helmet. Now, ang problema natin, ito yung visor natin. Pag malamig ang panahon at yung ating nilalabas na hangin sa bibig at sa ilong natin ay, syempre, of course, mainit. Kaya ang nangyayari, so nagmo-moist yung ating visor dito sa loob. Kapag nag-moist, ang problema, nahirapan tayong tumingin sa kalsadahan dahil nga actually parang ulap na yung usok no yung ating nakikita sa tuwing bumabiyahe. Ngayon, nag-decide ako na bumili ng anti-fog. Actually, nag-research ako o nag-search ako kung ano ba yung pwede dito sa ating helmet. So, meron nga tayong nabiling anti-fog film na ang brand nito ay EYA. So, hindi ko lang alam kung tama yung pronunciation nito ay EYA. A-E-Y-A, no? Okay. Ipapakita na natin yung ating nabiling anti-fog film sa Shopee. Yan. Okay, ito po yung EYA. Yan. So, malamang familiar na kayo dito. Universal po ito. So, ibig sabihin, kahit anong helmet po ay po pwede dito, no? Kahit anong visor ng helmet. Ayan. So, may mga instruction dito. So, susundin natin. So, kailangan din natin ng pamunas, no? Ano ba tawag dito? Basta yan. Pamunas, tapos kailangan din natin ng screw. Bakit kailangan natin ng screw? Okay. So, sasabihin ko po yan sa inyo, kakwentuhan. Yan. Kailangan natin ng screw dahil yung helmet natin, hindi siya pwedeng i-move natin ng basta-basta. So, hahatakin. Hindi siya pwedeng ganon. Mapapansin natin, meron siyang screw na para ma-remove natin itong visor na itong LS2 Stream 2. Yan, kabilaan po yan, may isang screw po yan. Bago natin tanggalin itong visor natin at lagyan ng anti-fog film, ipapakita muna natin kung paano nagmo-moist itong
itong visor natin. Water please. Hot water. Hot water ang kailangan po natin dito para mag-moist yung visor natin. Ito po, hot water po ito, kakwentuhan. So, ilalagay lang po natin sa loob mismo ng visor. Yan, mapapansin nyo may mga usok-usok pa yan. Yan, ito po yung gagawin natin. Ito na po kakwentuhan, unti-unti na po siyang nagmo-moist o nagfo-fog. Yan po yung talagang nagiging problema natin sa tuwing bumabiyahe tayo. Kapag tumagal-tagal na yung biyahe natin sa kalsadahan, mas lalo kapag tuwing umuulan, nako, talagang problemado po ako dito, kakwento. Dahil nga, sobrang foggy at sobrang moist ng ating helmet. Papatagalin pa natin lang ilang segundo para ma-fully foggy na itong helmet natin. Yan. So, actually, unti-unti na siyang gumagapang, no? Hanggang dito sa gilid. Yan. Ngayon, itong EIA brand, susubukan muna natin, no? Film siya na kailangan siyang idikit. Para siyang para siyang alam mo sa cellphone na kailangan mo siyang idikit parang ganun. Parang protector, yan, screen protector. No, ito naman ay tawag anti-fog screen film. Yan, na nilalagay sa visor natin. Yan, okay. Siguro okay na to at nakita naman ninyo na talagang nag-fog yung ating visor dito sa helmet natin. Ito kakwento ang gagawin muna natin para ma-remove natin yung ating helmet ay yung screw dito. Yan. So kailangan natin i-remove yung screw o i-unscrew para matanggal yung ating visor dito sa helmet. Ito po yung helmet natin na talagang nag-moist, no? Yan, nag-moist talaga siya. Alright. No? Yan, bago natin i-apply yung anti-fog film dito sa ating visor, ay kailangan muna nating punasan. Punasan. Yan, actually may dumi, oh. Oh no! Dumi. No? May dumi. Yan, ibig sabihin dumi niya, yan yung mga tawag dito, yung mga alikabok, no? Kasi dapat parang screen protector din ng cellphone yan. Bago mo i-apply yung film, kailangan pupunasan mo muna yung screen ng cellphone. Ito, ganun din naman to. No, kailangan mo pahiran o punasan, linisin, kung saan mo i-apply yung screen o yung film para dito sa visor natin. Kailangan natin buksan itong EIA anti-fog film. Dapat pala bago natin tinanggal pala, no, dapat kinabit muna natin yung yung film. Now, ngayon i-apply natin ito. Yan. So dapat, may target siya, no. Dapat ay center siya. Yan. Check natin kung balance, no. Yan, dapat yung cross mag-center dito sa sa pinaka-pin, no, o yung naglalak. Yan. Ito kakwentuhan. Yan, na-center na natin yung pinaka-guide, no. Gagawin natin, pupunasan natin ulit. Ang galing mo pala dyan, ah. Hindi ko alam. Kasi baka may napasukan ng mga alikabok, no? Sa paggalaw natin sa kanya. Okay, ito yung anti-fog film natin. Napansin ko, no, meron siyang parang protector pa dito sa loob. Ito, yung sa loob. Yan. Malamang ito yung tatanggalin natin para idikit doon sa visor natin. Kasi may cross, malamang ito yung susundan natin yung cross. Yung cross. Makikita yung cross, yan. Mukhang pantay naman siya.
Pasok. Okay, no? Yan. Yung cross nito at yung cross ng film, yan, dapat mag-match siya, no? Okay. Very accurate. Yan. So, ang gagawin natin, papahiran natin. Yan. Kailangan kasi dapat mag-flat siya mismo doon sa visor natin. Then, after nun, tatanggalin na natin yung pinaka screen niya pa dito. Kasi may plastic pa siya dito. Yun. Okay. Ito ay tatanggalin na natin. Ngayon, malalaman natin kung effective nga itong anti-fog film natin na nabili natin sa Shopee. Water please. Lock na natin. Yan. Hot water. O no, musok-usok pa. Ilalagay natin siya dito ulit sa ilalim. Yan. At malalaman natin kung very effective nga itong anti-fog film na ating nabili sa Shopee. Ito kakwentuhan, napapansin nyo, yung film ay hindi siya nagpo-fog, no? O nagmo-moist, no? So ito yung pinaka yung pinaka labas lang ang nagmo-moist, kakwentuhan, no? Yan. 'Di ba? Kakwentuhan. Ayun, no? So napaka visible pa rin niya, kitang-kita na hindi nga nagmo-moist yung film, no? Wow! Nice! Yan, ito, papansin nyo kakwentuhan, ha? Yan yung moist, nasa gilid lang, oh. Nasa gilid lang. Yan. Pero yung film, steady pa rin, no? Steady pa rin. Ang malaking tanong lang dito, gaano siya katagal magiging effective sa ating helmet? Of course, lagi tayong bumabiyahe, araw, umuulan, maaraw, umuulan, no? Etong film na to, gaano siya katagal magiging okay, no? Ito ay oobserbahan pa natin ng maraming araw. Siguro 1 month? Okay na siguro yung 1 month, no? Sa pagdating sa 1 week, magbibigay ako ng report sa inyo kung kamusta yung film na nabili natin sa Shopee. Looking good, no? Looking good. Talagang hindi siya nagmo-moist. No, yung part na nasa labas lang, yung tanging nagmo-moist dito sa helmet natin. Tama-tama, medyo umaambon, umuulan ngayong araw, no? Of course, malamig yung panahon. At ang ating, yung nilalabas na hangin sa ating ilong at bibig ay, for sure, mainit naman talaga yan, no? Kapag malamig yung sa labas at nakasuksok yung ating helmet sa ulo natin, yung hininga natin, of course, mainit yan. May tendency magmo-moist talaga yung ating visor na katulad nito. And ito yung loob ng visor natin o ng helmet natin. Yan. Mapapansin nyo ay nagmo-moist yung part ng visor natin, yung gilid, no? Pero yung mismong film ay hindi siya nagmo-moist. Mapapansin nyo, no? Umaambon, umuulan sa labas. Ayan, kakwentuhan, ha? Ayan, makikita nyo, ha? Yan. Actually, nakakatuwa, natutuwa tayo dahil for sure hindi tayo mahirapan pagdating sa pag-ride, no? Kapag umuulan o kahit anumang weather yan, no? Kakwentuhan, this is another day. Another kwento. Makulimlim na panahon. Time check is 4:25 ng hapon. Yan, talagang medyo padilim na, no? At isa pang nagkakos ng dilim ay yung pag-ulan-ulan dito sa Metro Manila. Okay. Wow! Natutuwa ako kakwentuhan. Bakit? Kasi mapapansin niyo yung ating visor, may portion na lang na nagmo-moist, no? Kasi nag-install tayo ng
anti-fog film sa ating visor helmet. Yan, napaka visible na nito ngayon, kakwentuhan, no? Yung ating nakikita ngayon, no? Yan. Kahit na hindi na tayo magpataas-taas ng visor, kahit na umuulan, ay nakikita na natin yung dinadaan natin na maayos, no? Nakikita natin na maayos, kakwentuhan. Yan, nakikisimpatya nga pala tayo sa mga naapektuhan ng habagat. Yung pagtuloy-tuloy ng ulan, no? Yung patuloy na pag-ulan-ulan dito sa Metro Manila at sa bahagi ng probinsya dito sa ating bansang Pilipinas. Yan, tigil muna yung politika, kakwentuhan, no? Magtulong-tulong muna tayo, magbigay ng mga relief good, no? Oh, lamig ka. Wow. Yan. Grabe. Natutuwa ako sa visor natin. Very visible na yung nakikita natin dito sa daanan, kakwentuhan, no? At today nga pala, no, dineclare na all levels suspended po ang class. Even yung pasok sa mga gobyerno. Yan. Wow, grabe, oh. Nakikita niyo yan, kakwentuhan. Madali na mag-install na ito, kakwentuhan. Yung presyo na ito, yan, ipopost na lang po natin sa ating screen. At yung link po, ilalagay po natin sa description. Yan, tama-tama itong testing natin sa ating visor, no? Grabe, natutuwa ako, no? Napaka-visible ng ating nakikita ngayon, kakwentuhan. Yan, ito yung gustong-gusto natin. Kaya, yung nasabi natin yung unang-una pa lang, gaano kaya ito tatagal, no? Gaano ito magiging effective? Yan, actually maraming baha dito sa sa Metro Manila. Kaya try lang natin puntahan yung Espanya, Quezon, Boulevard. Yan, yung Commonwealth medyo malayo na sa atin yan, eh. Kasi na oras na 4:29 na ng hapon, no? At tayo ay nasa galaan pa rin. Grabe, ganito pa na pag may motor, no? Wala, eh. Ang sarap, eh, ang sarap ng motor. Feel ko, para sa akin lang, ang sarap pala magmotor ng umuulan. Yan, kaso ang risk lang na ito, madulas yung kalsada. At nasiguradong mas lalo na dyan papuntang Cannon Road, yung mga nagbabagsakan ng mga bato-bato dyan sa kabundukan na yan, no? Mga landslide. Yan. Pero nandito naman tayo sa cities, no? Kaya wala naman sigurong ganun dito. Ang problema lang natin dito sa cities ay yung pagbaha-baha talaga. Wow, ang lamig, Yan, kaya tayo nag-rides ngayon, no? Dahil sinusubukan natin itong anti-fog film natin, no? Maganda siya. Siguro sa una maganda siya. So I don't know kung pagdating ng linggo, buwan, talagang madilim pa rin yung ating kalangitan, no? Yung pag-ulan medyo malakas na mahina, hindi ko masabing katamtaman, no? Mababasa ka talaga. Yan. Yan, tignan nyo na lang yung ating visor na sigurado nakikita nyo yung mata ko. Tapos yung moist na nasa gilid lang, kakwentuhan, yan po, makikita nyo sa ating video na ito, yan. Then nung Monday kasi, no, nag-declare ng class suspension, even yung mga work. Yan, yung ating sasakyan na Toyota Veloz, iniwan muna natin sa ating trabaho sa parking. Hindi na natin sinugod yun dahil talagang nakikita natin maraming pagbaha dito sa Metro Manila. Kasi yung mga dadaanan natin ay puro baha din. Yan, buti talaga iniwan natin kasi nung nag-commute tayo, nakita natin grabe yung traffic. Yan, syempre nagmumotor tayo, hindi pwedeng rumatrat dahil nasa EDSA tayo, dahil 60 km/h yung speed limit dito sa cities. At saka hindi rin pwede kasi madulas yung kalsada, umuulan. Yan, para
safety, no, para sa ikaliligtas o safety na lahat sa mga nagmamaneho, no. Kaya talagang maingat talaga tayo ngayon, kakwentuhan. Kaya ang gagawin muna natin, iikot tayo ng Quezon City Circle, tapos babalik tayo ng Quezon Boulevard. Kaya magsisimula tayo sa sa may wildlife ba tawag doon. Nakita natin sa mga balita yung pagbaha sa dito sa Quezon City, Manila, sa iba't ibang panig ng cities dito sa Metro Manila, even sa mga probinsyas, no. Nandito tayo sa sa intersection ng EDSA at ng Quezon Boulevard. Ate, hindi ako kaaway mo, ha. Peace tayo, kakwentuhan. Start tayo dito sa Quezon Boulevard, Quezon City. Yan po yung Ninoy Aquino Wildlife Center. Yan, pasyalan po yan. May mga animals po dyan na pwede nyo po makita. Yan, para po siyang Manila Zoo din. Yan, wildlife po ang tawag sa kanya. Yeah, boy. Yan, patawid po tayo ng underpass dito sa Quezon Boulevard. Yan, patawid po ng Agham Road at ng EDSA. Wow, ang sarap magbiyahe kapag yung visor mo very visible talaga, no? Yan, tulad nung nangyayari sa atin ngayon, kakwentuhan, no? Yan, hindi pa rin siya nagmamoist, kakwentuhan, ha? Yan, kung mapapansin nyo yung gilid niya, moist talaga siya. Yan, dadiretso tayo ng Espanya. Tignan natin kung may pagbapang nangyayari doon. Grabe, na-enjoy ko talaga itong pagmumotor natin. Of course, gamit natin ang ating motorsiklong napakagandang Zontes 400G. Yeah, boy. Diba? Oy, ingat lang, kakwentuhan, ha. Naku, dahil madulas ang kalsadahan, wala pong nakikipag-unahan sa'yo. Ang ganda ng sasakyan nito. Anong sasakyan to? Tesla! Wow! Ang ganda naman Tesla na yan. Oh, ganda, oh. Ang ganda naman ng harapan nun. Parang robot. Yan, buti dire-diretso yung stop dito, no, yung stoplight dito. Yan. Napapansin natin, no, dahil nga karamihan ng actually government office wala po talagang pasok. At yung mga pribadong kumpanya ay nag-declare din yung mga ibang pribadong kumpanya nag-declare din ng walang pasok. Siyempre para sa safety at para maasikaso rin yung pagbaha sa kanilang lugar. Kaya konting sakyan. Pero yung Lunes, ako sang katutak na traffic yung daanan. Kasi yung announcement ng pag-suspension ng class, late na. Pero kasi yung umaga na, actually medyo maganda yung panahon. Makulimlim nga lang, pero umaambon. Pagdating ng 10 o'clock, 11, ay na, nagsimula na bumuhos yung ulan. Dire-diretso na yun, siguro isang oras, 2 oras. Grabe yung pagbaha na di sa Taft Avenue, Manila. Yan, ito lang yung nagmamoist natin. Yung ating side mirror. Yan, pero yung ating visor, kakwentuhan. Yan. Yung patak ng ulan, wala namang problema sa akin yan dahil madali siya mag-subside, no? Madali siya mag-subside kaya wala akong problema. Yung pinaka-loob lang yung nagfo-fog, no, yung nagmo-moist sa loob ng visor natin. Yan lang yung problema natin. Papapansin nyo, ayan po yung line ng fog. Yan, Araneta Avenue. Yung madalas din na binaba talaga. Grabe yung pagbaba doon, lagpas tao. Naalala ko may sumugod doon na na bus. Pucha, dead siya eh. I mean, wala, stuck up siya. Tumirik yung bus na yun, no. Kaya nga, ito sa motorsiklo, pag lagpas tuhod na,
Huwag nyo nang pilitin kakwentuhan. Nako, siguradong sigurado yan. Tirik yan. Depende kung marami kayong pera, why not? Yan, kailangan natin bumusina para sa awareness po, no? Kakwentuhan na, wag po tayo mahina bumusina. Alam nyo kakwentuhan na, dito sa ating Zontes 400G, yan, napaka-visible ng ating TFT color display natin kakwentuhan. Ang kagandahan, no, konti yung mga sakyan ngayon. Kaya ingat talaga, ingat. No, mas lalo sa mga nagmumotor, kakwentuhan na, ingat tayo. Nako, kaya ito yung papuntang Quiapo. Kaya pupunta rin tayo ng Taft Avenue. Espanya, diretso na natin. Kasi diretso na to, no? Quiapo, Taft Avenue, yan. Kasi nung Lunes, kagabi, grabe yung baha dyan, no? Sa Taft Avenue. At saka dito sa Espanya. May baha tayong, yan. Sana walang baha ngayon sa Espanya para makatawid tayo. Grabe, tumutusok yung para tayong kinukurot o kinakagatan ng gam sa ulan, no? Kakwentuhan. Yan, ang sarap mag-drive kakwentuhan, no? Grabe yung linaw. Okay, nasa na ba tayo? Yan, papuntang Rotonda, Espanya. Yan, malakas yung ulan kakwentuhan, malakas kaya ingat tayo, doble ingat. Yan, mas lalo sa mga may mga OVR. Yan, katulad dyan. Yan, talagang dahan-dahan talaga yung patakbo niyan. Ito na po yung welcome Rotonda kakwentuhan. Yeah, bigay lang tayo kakwentuhan, bigay lang. Pag yung mga ganun, nakita natin nag-stop yung bus, di ba? For sure may tatawid. Kaya hindi natin pinilit kakwentuhan. Ayos naman dito sa Espanya, sa bungad, no? Wala naman tayong na-encounter na pagbahaba. So far so good dito sa Espanya. Yun, dito may baha. Alright. Hindi, minimal lang to. Possible naman. Yun, no? Malakas yung ano dito, Bakit yung malakas? Kasi lubak-lubak. Uy, papapasyo ako ito, nag-splash. Yan, ingat-ingat pa rin tayo dito kakwentuhan. Yan, ito yung Lacson Avenue. Nagbabaha din dito kakwentuhan, no? Ngayon, hindi naman nagbaha, no? Ang lamig kakwentuhan. Nako. Oh no. Nako, signal ng light mo baligtad pa. Nasa kanan, kumaliwa ka. Ay, nako. Kasi bigla siyang kumaliwa, kaya napapreno tayo. Yan, sa ngayon ay binabaybay po natin ang kahabaan ng Espanya Boulevard. At patungo na tayo ng yung Quezon Avenue Extension sa may papuntang Quiapo. Sana ganito lagi, no? Kahit hindi umuulan, dire-diretso yung takbo natin. Grabe, nakita niyo yung fog na yun, no? Ang baba ng ulap, nag-blink na. Ibig sabihin preparing for stop. Kaya yan. Grabe lamig. Hello. Yan, shoutout sa kanila, shoutout. Yan, ingat tayo, ingat. Ingat. Maulan. Oo.
Alright. Uy, nauna na siya. Dapat pala binigay natin ng stickers. Dito ay alam ko ginagawa ito eh. Yuhuu! Alright. Yan, dahil na po tayo dito kasi kinaskas itong kalsada na to dahil for sure naman na aayusin ito, no? Yan, kasi naku po dito si Yorme ngayon, no? Yan, for sure yung mga daanan dito talagang aayusin niya yan. Pucha. Wala, sisiw lang yan kay Zontes. Sarap pang off-road, oh. Yan. Alright. Yan ay papunta tayo ng Loton. Nakabalot yung kanyang Lala Move, no? Kailangan yan. Yan. Grabe yung mga sipag dyan, no? Kailangan kumita talaga para sa pamilya. Yan, saludo tayo sa kanila. Yun, may konting baha dito, Yan, ito yung underpass sa harap ng City Hall ng Manila, Lagos Nilad. Yan, dito nagbabaha din dito. Yan. So papunta tayo ng UN Avenue. Stoplight dito ay defektibo. So tatawid tayo ng dahan-dahan lang with caution, no? Dahan-dahan lang, yan. Yan, sa ngayon ay wala naman pagbaha dito, no? Yan, ito po yung Luneta. Uy, yun, may baha sa UN. Taas, Kaya pa, kaya pa. Yan, UN Avenue. Oho. Sir, mababaw doon? Lalim. Oh no! Kaliwa, tapos diretso? Lalim. Ayan, mukhang hanggang pangbaha talaga. Oo. Yan. Yan, siguro mag-u-turn na lang ako dito, boss. Balik na lang ako. So buti may hinahiwalan. Takas dyan, grabe. Yan, alanganin siya. Yan. So gagawin natin, babalik tayo. So ito po yung Kalaw, matraffic po dyan, kakwentuhan. Yan, naalala ko noon, dyan ako na-stranded nung dala-dala ko yung Toyota Veloz. Taas, kakwentuhan, pasensya na po. Di natin matutumbok yung Taft Avenue, buong Taft Avenue.
Oops. Yan. Kakwentuhan, no? Babalik na tayo sa ating tahanan, no? So dadaan muna tayo ng hardware kasi kailangan natin bumili ng bolt o screw para sa rear rack natin, para malagay natin yung ating top box. Yan, kasi i-modify natin yung base plate nya. Yan, pasensya na po kakwentuhan, hindi na tayo makadiretso doon sa Taft Avenue kasi mataas yung baha doon sa UN. Advice na rin ng LGU enforcer o Manila enforcer, huwag nang subukan, masisira ang buhay mo. Ayan, kaya ginawa natin, nakinig na lang tayo. Pero may mga iba talaga sinubukan talaga. Yan dito sa Calao, hindi ko lang alam kung anong lugar yun eh. Possible kaya yun? Dito may naliligo. Kakwentuhan, balik Espanya tayo, no? Kasi hindi na nga tayo tumuloy doon sa may Taft Avenue kasi nga baha na nga doon sa UN Avenue. Okay, so ang topic naman talaga natin dito ay yung ating anti-fog film, kung effective ba talaga. So far so good yung ating anti-fog film na nilagay dito sa ating visor sa ating helmet na LS2 Stream 2. Yan yung anti-fog film, universal po yan, kakwentuhan, no? Kaya any kind of helmet, basta yung ganito yung visor po natin ay malalagay po natin yan, kakwentuhan, no? Magpapaalam muna tayo panandalian. At sa mga may time dyan, kakwentuhan, no? Makikisuyo lang po tayo, kakwentuhan. Please subscribe to my channel, si Pepe at ang kwento. Thank you very much, kakwentuhan. Thank you.